Glory to God, glory to Christ Jesus. Our reading for tonight will be taken from the Gospel according to Mark. Could not get him to Jesus because of the crowd. They made an opening in the roof above Jesus, and after digging through it, lowered the mat the paralyzed man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Now, some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, "Why does this fellow talk like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone?" Immediately, Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts. And he said to them, "Why are you thinking these things? Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up, take your mat and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins," he said to the paralytic, "I tell you, get up, take your mat and go home." He got up, took his mat, and walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, "We have never seen anything like this." Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to Christ Jesus. Brothers and sisters, mahangin ngayon. Tinatabaan ba kayo ng hangin? Lahat na tinatamaan ng hangin ay pinagagaling ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kumusta na kayo? Nagising na ba kayo at nakabangon sa katotohanan? Ibig nyo bang makakita at makaranas ng mga kagilag-gilalas at kamangha-manghang bagay? Sinong ibig? Tas ang kamay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sapagkat walang pangalang higit kaysa anumang pangalang kundi ang pangalan ni Jesus na nagpapagaling at nagpapakita ng mga kamangha-mangha at kagilagilalas na bagay. Purihin natin ang Panginoon. Bago ko kayo paupuin, sakaling maisipan natin, meron akong papaalala sa inyo sapagkat sa susunod na Sabado ay Okay, 12 taon ng ating gawain at ating pararangalan ng ating buhay na Diyos sa kanyang katapatan sa atin. Bagamat tayo ay minsan hindi tapat, subalit ang ating Diyos ay nananatiling tapat. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, brothers and sisters, kung napupunan nyo mula nang tayo po ay muling magtagpo pagkatapos ng isang buwang pamamasyal ko sa ibang bansa, ang tinuturo sa atin ng Panginoon ay tungkol sa pananalig. It's about faith. So, sari-saring antas ng pananalig. At ngayong gabi, may pinakita sa akin ng Panginoon na kapag tayo pala ay nagkaroon ng pananalig na hindi urong-sulong, pananalig na hindi susuray-suray, nakikita ng Panginoon ang pananalig na yan. Sabi sa Ebanghilyong ating tinunghaya ngayon, then Jesus saw their faith. Nakita ng Panginoon ang kanilang pananalig, yung pananalig ng 4 na mama na may dala doon sa taong paralitiko sa kanyang higaan, na kanilang inuhugos doon sa harapan ng Panginoon, buhat doon sa butas ng bubong ng bahay na kanilang binutasan. So brothers and sisters, sa pamagitan ng aral na ito, ako'y naniniwalang kung ngayong gabi ay makikita at tiyak na nakita ng Panginoon ang pananalig ng bawat taong hindi nag-aalinlangang dumalo sa pagtitipong ito. Narinig niyo yun? Yung lahat na hindi nag-aalinlangang dumalo sa pagtitipong ito ngayon pa man,
nakita na ng Panginoon kung gaanong pananalig nyo. At sa pamagitan no, nakatitiyak kayo ng ginawa ni Kristo doon sa paralitiko, pinatawad niya at pinagaling, ay gagawin din sa ating lahat ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, brothers and sisters, noong Sabado, anong aral nating narinig? Unwavering faith. Sabihin niyo ulit. Pag tayo ay nagkaroon ng unwavering faith, ibig sabihin pananalig na hindi rong-solong, hindi naapektuhan ng mga balibalita, hindi naapektuhan ng mga pagsubok, bagkos tumatatag, bagkos lumalakas, bagkos tumitindi. Ang pananalig at pag-ibig niyo sa Diyos ay tumitindi. Mahal niyo ba ang Panginoon? Sino sasabing mahal niya ang Diyos? Purihin natin ang Panginoon. Naniniwala ba kayong nakikita tayo ng Panginoon ngayon? Naniniwala ba kayong alam ng Diyos ang kailangan nyo ngayon? Naniniwala ba kayong di nyo pa sinasabi ay nakahanda na ang Panginoon? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, brothers and sisters, sa Ebanghilyong ating napakinggan ngayon, kapag pala tayo ay nagtaglay ng pananalig na hindi orong-solong, ang pananalig na ito ay magbibigay sa ating buhay ngayon ng mga kagila-gilalas at kamangha-manghang bagay. Narinig niyo yun? Alam niyo bang ibig sabihin ng kagila-gilalas at kamangha-mangha? Mga bagay na katakataka. Mga bagay na hindi natin nakikita nung unang panahon, nakikita natin ngayon. Mga bagay na hindi nagagawa ng tao na ordinaryo, nagagawa natin ngayon. Sapagkat ang taong mayroon unwavering faith ay hindi ordinaryong tao. Sila ay extraordinary people. Narinig niyo yun? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang ibig sabihin nito, yung mga bagay na imposibleng magawa natin bago tayo nagkaroon ng unwavering faith, ay mapangyayari natin ngayon. Yung mga bagay na hindi nyo nagagawa, no, halimbawa, nung una, hindi nyo magawang humingi ng tawad. Maraming taon hindi makakawang humingi ng tawad, di ba? Sa hiya, sa taas ng kanyang pride, hindi makuhang humingi ng tawad. Amen? Ngayon, magagawa mo ng humingi ng tawad. At kapag nagawa mo yon, tsak yun. Ano ang hingin mo sa Panginoon? Ibibigay sa iyo. Amen? Kumbaga, nung unang panahon, nang wala pa tayong unwavering faith, hindi natin makuhang aminin yung ating pagkakamali, lagi tayong tama. Ngayon ay magagawa mo ng aminin na mali ka talaga, Jessica. Mali ka talaga. Hallelujah. Purihin na ng Panginoon. Purihin na ng Diyos. Ay, may natama. Nakita ko sa harapan ko. Ay, harap kasi kasing harap yan. Hallelujah. Amen? Kasi may problemang ayaw umalis sa atin sapagkat nakikita natin yung problema ng iba, yung atin hindi. Nakikita natin yung pagkukulang ng iba, yung atin hindi. Amen? Pero kapag nagkaroon kang unwavering faith, magagawa mo nang aminin yung pagkukulang. At pag nagawa mo yun, tiyak, makakakita ka ng mga kamangha-mangha at kagila-gilalas na bagay sa buhay mo. Amen? Tiyak yun. Amen? Kung mayroon kang pinakamimiti sa buhay mo na hindi mo natatanggap, ngayon matatanggap mo na. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Sabihin nyo nga, Brother Mike, paano ka naman? Nakatitiyak. Okay, gusto nyo malaman kung bakit? Okay, balikan natin ang Ebanghelyo. Sapagkat sa Ebanghelyo, ipinakikita ng Panginoon ang dakilang katotohanan. Now, what I've been sharing with you for the past 2 months now is about revelation faith. Naintindihan niyo ba yon? Revelation faith. Pahayag
pananalig na galing sa bagong kapahayagan ng Espiritu ng Panginoon. Isang salita lang ang ipakikita sa bibigyan buhay ng Panginoon, subalit marami ka nang makikitang aral. For example, sa Evangelyo ngayon, mayroon kong bibigyan diin. Pakinggan nyo muli. Babasahin ko, huwag kayong maingay upang ito'y maiuwi nyo. At kapag ito'y tinandaan nyo, magbilang na kayong araw buhat ngayon. Bago dumating ang Sabado, ang 12 prayer request nyo, tutugunin ng Panginoon. Amen? Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayong lahat na dadalo sa ating overnight ay tatanggap ng 12 himala? Sir, niwala sa kamay? Yung naniniwala, tumalungan ng 12? Hallelujah! Purihin na ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Basta sa himala, talagang pagpapagura natin. Amen? Iyan ang may unwavering faith. Amen? Oy, alam nyo na, yung nakatalon ngayon ng 12, tiyak yun. Amen? Okay, makinig kayo, makinig kayo. Mark chapter 2 verses 11 to 12 says, pakinggan nyo ito. Jesus said to the paralytic, I tell you, get up, take your mat and go home. He got up, took his mat and walked out in full view of them all. This amazed, ulitin ko, the word is amazed. This amazed everyone, and they praised God, saying, we have never seen anything like this. Ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon Kristo doon sa may sakit na paralysis, na dinala ng 4 na kaibigan, binuhat dinala doon. Nang may baba, buhat doon sa bubungan, sapagkat wala nang madaanan, siksikan, kagaya yung siksikan, walang madaanan. No? Ako'y naniniwalang sa araw ng Sabado, higit na siksikan tayo pati Rojas Boulevard, sarado yan. Maniwala kayo? Kaya agagahan nyo sapagkat ang Rojas Boulevard ay sasarhan buhat doon sa may EDSA, papunta sa Lunita. Niwala kayo? Kaya, Biyernes na gabi pa lang, yung dami nyo yan, nandito na yan. Amen? At yung darating ditong Biyernes pa lang, tiyak yun. Andito na. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Okay. Sinabi ni Jesus paralitiko, tumindig ka. Dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakita ng ganito, wika nila. Tatanungin ko kayong lahat na naririto. At kayong lahat na nariyan sa inyong mga tahanan na hindi nakarating dito at nakikinig. At kayong mga nanonood sa television, Channel 13 Playback. Tatanungin ko kayo, ano ang nakita nila na gilalas? Ha? Himala. Hallelujah. Ano ang nakita nila? What did they see? Kayo riyan, anong nakikita nyo? Ha? Nakikita nyo yan eh. Mata ang ginagamit nyo eh. Kayong mga naririyan sa inyong tahanan, ano ang nakikita nyo? Kayong lahat dito sa tabi, anong nakita nyo? Hallelujah. Kayo dito sa kanan dyan sa my film center, ano nakikita nyo? Nako, hallelujah. Paano kayo makakikita ng himala niyan? Sabihin nyo, ikaw, Brother Mike, tanong ka ng tanong. Ano naman? Nakikita mo? Gusto nyong malaman?
Kung sasabihin ko sa inyo, maniniwala kayo? Ang ipinakita ng Panginoon at nakita ng mga Hudyo at ang pinakita sa akin ng Espiritu Santo ay ang mga wonders and miracles of an unwavering faith. Mga himala at kababalaghan ng pananalig na hindi orong-solong. Amen? Kapag tayo ay nagtaglay ng pananalig na hindi orong-solong at walang halong pag-aalinlangan, maniwala kayo sa hindi, ipakikita sa inyo ng Panginoon ang mga kamangha-mangha at kagilagilalas na pangyayari sa inyong buhay araw-araw. Purihin natin ang Panginoon. Naniniwala ba kayo na ang hindi matatakot sa siksikan ng tao sa araw ng Sabado, August 17? Kahit gaano kay kailayo, maaring galing kayo ng Apare, galing kay balita ko sa Bicol, marami silang hinahandang bus. Awan ko kung may laman yung bus na yun. Lahat na hindi mangangamba, hindi mag-aalinlangat, hindi matatakot na dumating dito, siyak yun, makakikita ng himala at kagilagilala sa kanyang buhay. Amen? Kayo ba'y dadalo? Kayo lang o may sasama pa kayo? Yung lahat na dadalo at may kasama pang iba, kung ilan ang kasama nyo, iyon ang himalang tatanggapin nyo. Amen? Sabihin nyo, Brother Mike, ikaw, laging nagsasabing, tiyak yun. Paano ka naman? Nakatitiyak. Kayo ba'y may alinlangan doon? O, ba't kayo nagtatanong? Okay. I'll tell you how and why I always say, tiyak yun. Sapagkat ang taong may pananalig na hindi orong-solong, walang halong pag-aalinlangan, pag sinabi ng Diyos ay pinaniniwalaan. Sapagkat pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Amen? Kaya pag sinabi ng Panginoon, tandaan niyo yung sinabi ng Panginoon. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag uwi niyo, tingnan niyo sa Biblia niyo yung sinasabi ko. Maaring yung sinabi ko, wala sa Biblia. Pag wala sa Biblia, huwag niyong paniwalaan. Amen? Sapagkat maaring gawa-gawa ko lang yon. Ang gawa-gawa ng tao, walang mangyayari. So, balit ang salita ng Diyos, kapag pinaniwalaan mo at isinigaw mo at di ka nag-alinlangan, tiyak yun. Tiyak yun. Sabihin nyo nga, tiyak yun. Ulitin nyo. Anong tiyak doon? Tiyak yun, susundan ng tanda, himala at kababalaghan. Amen? Okay. Nagtatanong na rin kayo kung saan ko kinuha yan. Hebrews 11, chapter 11, verse 1 says, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Narinig yun? Faith is being sure. Ang pananalig na walang halong pag-alinlangan ay nakatitiyak na ang sinabi ng Diyos, kapag ating pinakinggan, pinaniwalaan, at sinabuhay, susundan ng tanda, himala at kababalaghan sa ating buhay. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, the gospel account according to Mark chapter 2 verses 1 to 12 revealed to me the wonder and miracle of an unwavering faith. Now, let's go over this again. Babasahin ko muli, tandaan nyo, babasahin ko ng dahan-dahan. Tatlo lang ang pakikita ko sa inyong hakbang. Tatlong hakbang kung paanong makikita natin sa ating buhay ang mga kagila-gilalas na pangyayari, maaring sa inyong spiritual na pamumuhay, maaring sa inyong kalusugan, maaring sa inyong kapayapaan, maaring sa inyong finansyal na pangailangan.
Kapag ito'y tinandaan nyo, pinaniwalaan at isinabuhay, kapatid, ang ating Diyos na aking ipinagsisigawan sa inyo for the last 12 years ay isang Diyos na hindi nagbabago, isang Diyos na walang imposible, isang Diyos na hindi sinungaling. Amen? Now, let's listen to the gospel again. Mark chapter 2, verses 1 to 12. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard. Okay. Natandaan nyo yung salitang binibigyan ko ng diin. Okay? Pakinggan nyo muna ito. Pagkatapos ko nito, yung gusto umupo, makakaupo. Yung ayaw umupo, pwede rin. Pero while I'm reading the gospel, please stand. Magsitayo tayong lahat. I'll read the gospel again. Para marinig nyo ito, ano? Kaya sabihin nyo nga, Brother Mike. Bakit naman? Pinahirapan mo kami. Sa pagtayo. Ano kayo, nagre-reklamo? Okay. Kung gusto yung pagpalayo, huwag kayo magre-reklamo. Hallelujah. Ay, kung ako dito, hindi lang nakatayo, nagsasalita pa. Okay. Well, anyway, after this gospel reading, I'll let you sit down. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard. Sabihin nyo, heard. The first key to signs and wonders and miracles is hearing. Okay? The people heard. Ano ang narinig ng mga tao? They heard about Jesus. They heard about Jesus. Jesus Christ of Nazareth is no ordinary man. The name Jesus is no ordinary person. The name Jesus alone makes the demons and evil spirits tremble. Sa pangalan lang ni Jesus, ang lahat ng mga demonyo sa impyerno ay nangangatog ang kanilang mga tuhod. At ngayong gabi, nangangatog ang mga tuhod ng mga demonyong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen? Are you listening? The name Jesus alone was heard. Narinig lang nila na si Jesus ay dumating. Sa ating pagtitipon, kung natatandaan nyo, ang tatlong awit na hindi natin pinapalitan. These were the theme songs inspired of me on the first night I went on radio broadcast. Bless the Lord, O my soul. El Shaddai, purihin ang Panginoon si Kristo ay narito na. Do you understand the lyric of the song? Ang tatlong awit na hindi natin pinapalitan. These were the theme songs inspired of me on the first night I went on radio broadcast. Bless the Lord, O my soul. El Shaddai, purihin ang Panginoon si Kristo ay narito na. Do you understand the lyric of the songs? Sa tatlong awit lang na ito, kung aawitin natin galing sa ating puso, ang mga demonyo ay nangangatog na. Amen? Kaya walang tao, anuman, 10 mang demonyo ang gumapo sa buhay mo ng mahabang panahon, kapatid, sa gabing ito, babaguhin ka ni Kristo. Amen? There's power behind that name. If you hear the name of Jesus spiritually, by faith, kasi marami nakarinig na sa pangalan ni Jesus, subalit naririnig ng kanilang tainga. The hearing I'm trying to share with you is different. It's the hearing of faith. Pakinig ng pananalig. Kapag tayo ay nakinig na may pananalig, kapatid, yung dinakikita ng kapitbahay mo, pakikita ng Panginoon sa iyo. Amen? A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. So many gathered that there was no room left, not even outside the door. And he preached the word to them, like what we are doing right now. Many people are asking what's happening with El Shaddai.
I am spending your every single centavo contributed into this ministry to proclaim the powerful of God, Word of God, in the name of the Lord our God. Amen. We are not going to build any physical church. We are building the house of the Lord. And the house of the Lord is you. 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 The house of the Lord is me. Amen? Tayo ang tahanan ng buhay na Diyos. At ang sino mang kinakasihan ng Espiritu ng Diyos, sumasa kanya ang Diyos. At ang sino mang taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos, kapag siya'y nangusap, salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, may buhay at may kapangyarihan. Tiyak darating ang susundan ng himala at kababalagan sa buhay. Amen. Gaano mang katigas ang puso mo, gaano mang kapiloso po ang otak mo, kapatid, 10 doctorate's degree ang pinag-aralan mo, kapag ang salita ng Diyos ang dumating sa iyo, hihiwain daw ang kasuan mo, di mo nalalamang bakit nanlalambot na ang tuhod mo. Amen? At tiyak yun, ang taong susuko sa salita ng Diyos, sasamahan ng Diyos, pagpapalain ng Diyos, ituturing na anak ng kataas-taasang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. And he preached the word to them. Some men came bringing to him a paralytic, carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus, and after digging through it, lowered the mat the paralyzed man was lying on. When Jesus saw their faith, when Jesus saw their faith, sabihin nyo ngayon. Ulitin nyo. Ano ang nakita ng Panginoon? Hindi nakita ng Panginoon yung paralitiko. Hindi nakita ng Panginoon yung 4 na tao. Ang nakita ng Panginoon ay ang kanilang unwavering faith. Amen? Sabihin niyo, Brother Mike, paano mo nasabing mayroon silang unwavering faith? Okay, I'll finish this first. Babalikan ko yan.